Dalawa na sila mga kababayan, grabe, dalawang magkapatid na. Wala bang makatulong man lang ng mga kamag-anak, kapitbahay, no? Grabe to mga kababayan. Tingnan nyo, dalawang magkapatid na kakadena, yung lalaki doon sa likod, sa babayan dito. Tapos si nanay nakahiga, hindi na makatayo. Paano na yung pagkain nila? Yung si Jonald nandoon, hubot-hubad, tapos yung mga tae niya, naapakan na niya. Ko alam kung paanong gagawin ko dito mga kababayan. Tapos si nanay, namayat ng gusto, naging cancer na daw yung ano niya. Kawawa talaga ang tao pag mahirap. Sabi ni nanay, pinagpasapasahan siya, pinaglipat-lipat siya sa 4 na ospital. Nay, bali 4 na ospital yung pinaglipat-lipatan niyo po. Tatlo, kasi galing Bayangbang. Binlog, tama, 3. Sinabi sa inyo. Doon ka na check up. Tapos ng check up, anong final nila? Tapos nalaman nila dito. Nung nalaman nilang tiga dito ka, Hindi nalaman po nila na itong ubi, lumalaki. oh, Sabi nila pumasok na daw sa cancer. opo. Yata, stage 4. Stage 4. Sabi nila stage 4 cancer na. So anong gagawin nung nalaman nila stage 4 cancer? Ooperahan sa November 19. Naku, matagal pa yung November 19 na eh. Hindi nga po. Ano mangyayari pag pumayat ka na po? Pag November 19 pa, baka patay na tayo na eh. Hindi nga po sabi ko sa anak ko. Anong sabi mo po sa anak mo na eh? Sabi ko pa mamatay na ako, di ba maoperahan? Dapat dalhin ka po ng anak mo na sa ibang ospital, huwag hintayin yung November. Anong petsa ng November? November 19. Kasi hindi ko tayo tatingin. Kawawa talaga mga kababayan pag mahirap, no? Sige na, pray lang tayo, no? Kuya Rizky, pahiram yung libro. Nakikisan niya ang dati. Tulungan niya ako. Po? Tulungan niya ako ang dalawa makuha dito. Kasi yan lang ang ano ko iniisip. Alin po? Ang dalawang mong kapatid. Yung dalawang anak nyo ang iniisip nyo po. Opo. Sige Nay ha, titignan natin ang magagawa ni Daddy Frankie, lalo na't dalawang magkapatid yan. Kasi napakahirap din talagang gumalaw. Alam mo naman ang gobyerno natin, maraming proseso, maraming bawal, lalo pa sa sitwasyon namin ngayon, Nay. May mga rules kaming natatanggap, pero wag po kayong mag-alala, gagawa po tayo ng paraan. Ano po? Laban lang, Nay. Nay, kaya ako bumalik dito, although bumalik ako rito nakaraan, may naibigay na kaming tulong pinansyal. May nagbigay, and then ngayon, andito na naman po kami kasi may nakapanood sa sitwasyon ni Kuya Jonald. Kaya nagbigay sila ng tulong pinansyal. Galing po kay Mr. and Mrs. Canada, nagpadala po ng 4,000. Tapos kay Marilyn Chang, nagpadala din po siya ng 2,263. Ano? Kaya may kabuuan po na 6,263 pesos, no? Pinapabigay sa inyo. Sabi ni Ma'am Marilyn Chang, para kay Jonald, yung nakakadena. Pero, Ma'am Marilyn Chang, hindi po si Jonald lang po ang nakakadena sa ngayon, which is tama po kayo. Kasi, nung unang-unang punta natin dito, ang nakakadena lang si Jonald. Pero nagulat ako ngayon, pati yung kapatid na ni Jonald ang nakakadena. So, dalawa na po. At nung unang punta namin mga kababayan, si nanay pa yung inabutan namin nag-aalaga. Pero ngayon, si nanay hindi na makatayo.
Anong pakiramdam ni nanay? At mahirap po ako Daddy Frankie. Kumakain man po kayo? Kaunti lang. Konti lang. Upo, lola, kasi nay, kailangan nyo kasi ng gamot tsaka opera talaga, no? Sana naman matulungan kayo ng gobyerno. Paano na to? Kung ihintayin pa na yung November 19, stage 4 na yung sinasabi, baka hindi na tayo abutin ng November niyan. Ano sabi ng mga anak niyo po? Hindi sinasabi ng anak ko nandito nag-aalaga kaya baka daw mabigla sila. Baka? Mabigla sila bakit napunta sa kanser. Nabigla rin yung mga anak niyo po. Opo. Kasi sa tagal ng process, no? Ay, naku po. No? Sige. Ano? Ma'am Marilyn Chang, maraming salamat po sa padala nyo through GCash at saka kay Mr. and Mrs. Canada. Ulitin ko po mga kababayan, pinadala nila yung tulong nila galing kay Mr. and Mrs. Canada. May pangalan po sila pero nagpapabanggit po sila sa pangalang Mr. and Mrs. Canada. May padala po ng 4,000. Kay Ma'am Marilyn Chang po, may padala po siya ng 2,263. Ang kabuuan po ng perang matatanggap ni nanay para sa kanyang anak at para sa kay nanay na rin po. No? Yung mga sponsor natin mga kababayan, sinasabi nila para sa anak, para sa kay Jonald. Kasi nung napanood nila is si Jonald lang ang may problema. Pero ngayon nakabalik kami, ito, nakakalungkot kasi ultimo pati si nanay alagain na. No? Kaya mo pa nay, bigay ko sa iyo yung pera ha. 6,000 sige nay, 6,263 po yung binigay ng mga sponsor natin. Pero ito 10,000 na po yung ibibigay ko para may panggastos po kayo. Nay, hindi ko na bilangin. Kaya po, 10,000 po yan nay. Para ibigay mo sa mga anak mo para may pambili po kayong pagkain tsaka gamot. Daddy Frankie, salamat po. Walang ano man nay. Mga sponsor na tumulong sa amin. Opo. Nahihirapan lang talaga ako. Nahirapan ka po. Laban lang tayo, Nay, ha? Huwag ka pong umiyak, Nay. Kaya natin to. Magdasal po tayo. Lagi natin tatandaan, Nay. Hindi po habang panahon mahirap tayo. Maraming salamat po. Nay, naka-video po kami. I-upload natin to. Mapapanood po ng marami nating mga kababayan. Baka may gusto ka pong sabihin sa kanila. Para sa mga anak mo man lang. Sana matulungan niyo ako. Hirap na po ako. Hindi po ako tayo. Inaalalayan po ako nila. Hindi ko na kaya kahit naririnig ko ang mga anak kong sumisigaw. Hindi ko kaya tumayo. Habang nandito ka nakahiga, Nay, naririnig mo yung dalawa mong anak na sumisigaw. Opo, hindi ako makatulog. Instead na yung sakit mo lang iniintindi mo, pati yung mga anak mo pa ho. Nay, yung pera, magpabili ka rin po ng pagkain para sa mga anak mo. Ano po? Opo. Marami pong salamat sa nagbigay. Opo. Na sponsor sa Mr. and Mrs. Canada, and then kay Ma'am Marilyn Chang. Sila Mrs. ang Canada. Sige, Nay. Huwag ka na magpagod, no? Alam na po ng ating mga sponsor yung kalagayan ninyo. Maraming salamat po mga kababayan, mga kabarangay, lalong-lalo na po sa mga nagpadala sa araw na ito. Huwag po kayong mag-alala mga kababayan. Mag-iisip pa ng paraan si Daddy Frankie kung paano pa po makatulong sa pamilyang ito. Kaya mga kababayan, kung nakapanood nyo man ng video ito, sa may mga mabubuting kalooban, muli po ako ay kumakatok sa inyong puso. Gagawa po ng paraan si Daddy Frankie para matulungan yung magkapatid na ito. Lalo na po ngayon, dalawa na yung nakakadena tapos ganitong sitwasyon.
ni nanay. Pero problema talaga kasi pag ipagamot yung magkapatid na yan, kailangan po talaga may representative. Si nanay wala na pong asawa. Tsaka yung mga anak niya, napakahirap din ang buhay at nasa malalayong lugar. Kaya ayon kay nanay, instead na yung sakit lang niya ang iniintindi niya, dumagdag pa yung kalagayan ng dalawa niyang anak. Habang siya ay nakaratay dito, naririnig niya yung dalawa niyang anak na nagsisigaw, nagugutuman. Sana i-bless sila ni Lord. Sana malagpasan nila yung problema. Hirap na ito mga kababayan. At muli po, sa mga may mabubuting kalooban, sana tulungan po natin sila. Maglalagay po ako ng GCash number dyan mga kababayan. Sa mga may extra po, kahit pa 5 piso makaragdag po. Pambili ng pagkain ng mga anak. Muli po mga kababayan, salamat po lalong-lalo na sa mga nag-sponsor natin today. Mag-iingat po kayo sa mga scammer mga kababayan. Muli po si Daddy Frankie, wala pong inuutusan ibang tao. Kung mayroon kayong pagmamahal, tulong, iaabot sa pamilyang ito, nandyan po ang GCash number under of my name, Frankie Bugarin lang po. Maraming salamat, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Mabuhay po tayong lahat mga kababayan. God bless po. Sige na, hindi na namin masyadong abalahin ikaw kasi alam kong pagod ka. Pandyan yung anak mo po, naghihintay para i-assist po kayo. Pabili na lang po kayo ng pagkain nyo. Ano po? Yan. Bye-bye po. Salamat po.